Hello guys, this is Boy Ipon and welcome back to my channel. And today we're going to talk about yung perfect na REITs for the year 2026. So we handpick at least 4 REITs or real estate investment trust para sa mga tao na nag-iisip kung paano nila gagastusin yung kanilang mga Christmas bonus. At ito na guys, no? Ito na yung mga handpick natin na REITs. But before that, let's describe muna ano ba yung REITs guys. So yung REITs po ay real estate investment trust that allow investors to own shares, no? Makakabili ka ng shares in income-producing real estate without managing the properties themselves. REITs must be distribute at least 90% of taxable income as dividends to maintain their tax advantage status, leading to steady income streams for investors. No? So pag bumili ka daw ng REITs, ibig sabihin lang yan, magkakaroon ka ng shares at yung shares na yon is magkakaroon ka ng dividends for that share. Kasi 90% po ng kinikita sa REITs ay binibigay sa mga real estate investors nila. So, in other words guys, no, para mabadali natin maintindihan, yung REITs po, for example, yan po ay mga kumpanya, no, yung mga real estate investment trust ay mga company na nagmamay-ari, no, ng mga real estate na pwedeng pag-investan at na kumikitang mga real estate, no. So, kung ikaw gusto mo mag-invest sa real estate pero hindi ganun kalakihan yung pera mo, pero meron kang natatabi at gusto mong mag-invest sa mga real estate, no? Kagaya, kung kunyari, nag-iisip ka, magtatayo ka ng apartment pero wala kang ganung karaming lupa at wala kang maraming perang pang tayo ng apartment, pwede ka pa rin mag-invest sa real estate, no? Kagaya ng mga REITs na to, no? So, for today's video, pag-usapan natin ano ba yung perfect na sa tingin natin, no? Sa tingin natin na magpo-perform in the year 2026 para magkaroon kayo ng dividends, no? Kung ano yung bibilin yung REITs, kung nag-iisip kayo kung anong bibilin nyo. So, yeah. And the first REIT, no, that we're going to talk about is si A-REIT. Ito po si Ayala, no? Under po siya ni Ayala. And this is one of the first REITs na nag-deploy sa Pilipinas, no? Sila yung mga unang real estate companies na nagkaroon ng REITs dito sa Pilipinas, no? And as you can see naman, no, yung future growth po ni A-REIT is around 9.7% growth rate niya per year. So lumalaki at lumalaki yung kumpanya niya at makikita niyo naman yung EPS is in other words, earnings per share growth rate niya is tumataas po taon-taon na 3.83%. So yung kinikita mong dividends, yung earnings lumalaki din taon-taon, no? Versus dun sa investment na ibibili mo dito. And makikita nyo naman, ito yung isa sa mga pinakamalaking deciding factor kung bakit ka bibili ng REITs is because sila ay walang masyadong utang, no? Yung pagmamay-ari po ni A-REIT under Ayala, so makikita nyo naman po yung debt to equity ratio niya. Ano bang ibig sabihin niyan, Chad? Is yung asset niya na pagmamay-ari is around 140 billion versus yung liabilities niya, no? We're talking about long-term dito, no? Yung liabilities niya, ang utang niya lang is 4 billion pesos. So, ibig sabihin, sobrang liit lang po ng utang niya versus dun sa mga pagmamay-ari niya. Kaya, ang ganda ng kanyang financial health, no? We're talking about financial health kasi isa rin yung factor, no? Bakit ka ba mag-i-invest sa isang kumpanya kung masyadong maraming utang at hindi ka naman kikita? Pero ito nga, si A-REIT, ay wala siyang masyadong maraming utang at yan yung tinitignan natin na isa sa mga factor bakit natin gusto siyang bilhin. And yeah, and yearly, no, si A-REIT, they are giving around 5.8% dividend yield taon-taon. And the future dividend yield, no, future, ibig sabihin kung 2025 ngayon, ano ba yung future? 2026, 2027 ay makakapagbigay na siya ng mga around 6.5%. Kasi nakita niyo naman kanina 'di ba, sinabi natin yung earnings per share growth rate, no, 3.83% and tsaka yung growth rate na 9.7%. So nagmo-multiply 'yan. Kaya makikita niyo dito yung future dividend yield pataas. So yan yung isa sa mga tinitignan natin ng A-REIT na bibili natin in the year 2026. And next is yung Mega World naman po, yung tinatawag natin na M-REIT. No, si M-REIT po is under Mega World. So mapapansin nyo dito sa infographic natin, yung health, dividend, tsaka yung past niya, okay naman. At we're going to talk about the details kung bakit maganda din tong REIT na to. So ngayon, no, ang financial health ni M-REIT, no, makikita nyo sa kanyang balance sheet,
Yung utang niya versus sa assets is around 10%. Mas mataas ng konti um, kay A-REIT, no? Pero ang nakita ko lang dito, guys, ang factor natin dito, ang taas ng dividend na binibigay niya, 7.1%. Ang future dividend yield is 7.5%. So, parang pumapantay na siya kay MP2. Diba? So, kung gusto mong i-diversify yung pera mo, ayaw mo lang mag-invest kay MP2, gusto mo rin mag-invest sa mga ibang investment kagaya ng REITs, halos pantay lang yung marireceive mo, no, marireceive mo na investment. At the same time, yung REIT po kasi, share kasi siya na pwedeng umakyat or bumaba yung presyo. So, pwede ka rin kumita sa price appreciation, hindi lang sa dividend, no? And yung earnings growth rate niya sobrang laki, guys. Yun yung nakita niyo yung diferensya kay AREIT, yung 18.48% na earnings growth rate niya, sobrang bilis, at yung earnings per share, yung kinikita ng dividends mo is lumalaki taon-taon. Kaya nga yung nag-reflect dito na 7.1%, no, sa MREIT. So yan yung mga tinitignan. At makikita nyo dito, no, November, March, August, November, again, nagbibigay sila ng tinatawag natin na dividend, no, kapag nagmamay-ari ka niyan. So, ang susunod natin, no, after kay MREIT, is si RL Commercial REIT. Ito po si Robinson, no? Si Robinson po ito, no, a real estate company, investment in various real estate properties. Ito po si RCR. So, yan, no? Makikita na natin dito yung health niya sobrang taas, pero yung dividend niya parang yung sa infographic medyo mababa, no? Tignan na natin yung dividend. So, mababa. Hindi naman masyadong mababa, no? 5.2%. Parang halos pa pumapatay kay AREIT, and the future dividend yield is around 6.4%, no? Halos yung debt to equity niya, yung ratio ng RL ay hindi siya kinompute. Pero kung makapansin nyo, 140 versus 2.3 billion, around 1% yung debt to equity ratio niya, at wala siyang masyadong maraming utang. So hindi lang na-compute siguro ng computer, no? Pero mapapansin nyo, no, wala siyang masyadong utang. 2 billion lang utang niya, 140 yung asset. So yun yung isa rin sa mga tinitignan natin. So, RL Commercial REIT, isa to sa tinitignan natin kasi syempre, guys, pag bibili din kasi kayo ng REIT, hindi lang tayo bibili ng isang REIT lang. So, imagine niyo din that pag bibili kayo ng REITs, tignan nyo din na kailangan nyo i-diversify din yung asset nyo. Kaya, kung merong 10 investment na REITs, bibili ka ng mga around 4-4 doon para at least ma-diversify yung pera mo, para at least just in case, no, hindi natin na syempre masasabi, baka masunog yung, kunyari, gusto mo lang si AREIT, no, gusto mo lang ito lang bibilin mo kasi sa tingin mo, siya yung pinakamagandang investment, or kaya si MREIT, ito lang yung bibilin mo kasi sa tingin mo, siya yung mas sounding na investment para sa'yo. Pero yun nga, out of 10, no, 10 mahigit na REIT sa Pilipinas, mas maganda kung mag-i-invest ka, pumili ka ng 4, para yung, kunyari, kung 100K, tig to 25K sila, para ma-diversify mo, no? Ibig sabihin lang nun, you're not putting your eggs in one basket, no? Para at least safe ka na just in case maybe yung isang REIT mo malugi, hindi maapektuhan agad-agad yung investment mo kasi syempre may tatlo ka pa na pwedeng magpakumita sa iyo. So ganun, no? We are trying to reduce the risk by not investing everything in just one REIT. So yun lang. And the last one for today, guys, yung Citicorp Energy REIT Corporation. So, ito ay kakaiba to, no? Kakaiba to sa mga REIT na pinag-uusapan natin kasi si Citicorp Energy REIT Corporation is siya, real estate investment trust din siya. Kaso nga lang yung real estate na ino-own niya, guys, is yung lupa na kinatitirikan ng mga investment niya, ang nakalagay doon puro solar. Kasi kung mapapansin nyo, Citicorp Energy REIT Corporation, mga solar, mga nagja-generate sila ng energy. So, yun yung mas focus ng REIT na to, no? So, kung mapapansin nyo, medyo may pagka-orange, no? May pagka-orange yung natin. Kasi, si REIT po, medyo mataas yung etong REIT na to, si C Energy REIT Corporation, o si C-REIT, si C-REIT, medyo mataas yung utang niya. So, yung sa financial health niya, makikita nyo yung debt to equity ratio niya, halos 96.99%, ang taas, no? Ang taas ng utang niya. Kasi syempre, ang ginagawa kasi ng kumpanya nito, wala silang masyadong cash, pero nangungutang sila para itayo ng mga
solar energy yung mga pera na inuutang nila para lumaki ng lumaki yung negosyo nila. Kumbaga, they don't have much cash, pero yun nga, ang ginagawa nila, because they have good management, nangungutang sila ng pera para mag-invest sa mga real estate na may solar energy development. So, yun nga, medyo mataas ang utang, pero taon-taon nagbibigay din sila ng dividends, no? Nagbibigay din to ng dividends taon-taon. Ang binibigay nila actually nasa around 5.6%. So, ang future niya, dividend yield is around 5.9%. So, makikita niyo naman yan dito. Recent dividend and buyback updates. Updating, upcoming dividend nung December 3, no? Ngayong December, nagbigay sila ng 0.049 per share. So, bakit mababa lang 0.049? Kasi nasa around 3 pesos lang ata to. So, yung 0.049, malaki na po yun, no? That's around 5.6% annually. So, versus doon kay Mega World, si Mega World around 7%. Pero yun nga, this is para sa akin, no, yung investment na to, may pagka black swan to eh. Hindi natin malalaman, no, malayin mo sobrang super performing nitong asset na to. Malayin mo in the future sobrang tumaas yung gas and people will rely sa mga solar, no, and their investment. Yung binibigay nilang dividends is nakukuha nila sa mga generate nilang power through solar. So, yun lang yun. Medyo may pagkaibang investment lang to. Pero yun nga, meron pa rin, medyo mas mataas ang risk, no? Kung titignan nyo versus dun sa ibang REITs. Pero kakaiba yung investment na to eh. Malay nyo, hindi natin malaman. Sobrang biglang laki nito in the future. So, yun lang, no? And guys, if you want to buy REITs, no? May mga nagtatanong dyan, saan ba ako pwede bumili ng REITs? Actually, you can buy sa G-Stocks, no? Around dito kay Investagrade, no, sa mga sa stock market. So meron din sa First Metrosec, around sa Metrobank, no, si Metrobank, kung meron kayo na na First Metro Securities na broker, meron din sa Call Financial na broker, and then meron din sa PhilStocks na broker. So sa GCash, pag gagamit kayo ng GCash, paano kayo bibili is you can choose like Invest and then GStock PH. Tapos, partner siya niyan ni InvestaTrade. So, si GCash ay partner ni InvestaTrade. So, dyan kayo makakabili ng REITs na gusto nyong bilhin. Under naman yung Maya, kung ang ginagamit nyo naman po si Maya, no, digital bank na si Maya or PayMaya, dating tinatawag na PayMaya. Punta lang po kayo sa stocks, and then yung partner naman nila sa PayMaya is si PhilStocks. No? Pwede kayong bumili ng REITs dito sa PhilStocks na to. So, yun yung bibili natin, no, sa 2026. So, wala pa akong REITs so far. I'm just planning to buy it in the year 2026 or ngayong December, no? Depende pag may trading kasi during December, maraming bakasyon. Kunti lang yung trading days, no? Baka hindi tayo makabili ngayon. Next year yung bibili natin. But na-prepare na natin, no? Bakit natin bibilin? Meron na tayong data na piniresent dito na ito yung mga 4 na REITs na bibili natin next year. Makikita nyo yan. Papakita ko sa inyo na bibili natin tong REITs na to. So, yun lang po guys. If you are interested to learn more, you can subscribe to this channel or like this video. And thank you po for supporting this channel. And I hope to see you soon, guys. See you next year. Merry Christmas to everyone. Have a nice day po and God bless to everyone.